Samantala, binatikos ng grupong Freedom from Debt Coalition ang pagbili ni Pangulong Aquino ng isang luxury sports car. Pero sagot ni Pinoy, hindi naman brand new ang sports car at sariling pera naman niya ang pinambili rito. Saksi si Micaela Papa. Ito ang Porsche, isa sa pinakamaganda at pinakamahal na kotse sa mundo. Status symbol ng karangyaan, pero sa mahirap na bansa, simbolo rin ng kalabisan para sa ilan. Kaya naman may ilang napataas kilay nang malamang bumili nito si Pangulong Noynoy Aquino. Bagamat hindi binubunyag ang modelo, tinatayang nasa 4.5 million pesos ang ibinayad ni Pangulong Noynoy Aquino sa Porsche, ayon sa isang source ng GMA News. Pero paglilinaw ni Pinoy na matagal ng kilalang car fanatic, mula sa sarili niyang bulsa at hindi sa kaban ng bayan galing ang ibinayad sa Porsche. Katunayan, nakadiskwento pa nga raw siya. Unang-una, hindi ho nailagay ito, third hand ho yan. Pangalawa ho, hindi ho gobyerno nagbayad yan. Ibinenta ko po isa sa sasakyan ko. Ano ho ba sama na habang may kakayahan pa ho ako magmaneho ng ganong klase sasakyan, dahil siguro naman pagbaba ko rin 10 years from now, iba na yung ating reflexes. Pero hindi sang-ayon dito ang grupong Freedom from Debt Coalition. Sabi ng FDC, hindi raw ito magandang ehemplo ng pinakamataas na opisyal ng bansa, lalo't nakaamba pa man din ang kaliwat ka ng taas pasahe. Dapat bilang Pangulo, namumuno ka by example na hindi mo pinuflaunt kahit meron kang kakayanan bumili nito. Para yung mga mayayaman sa ating lipunan ay sumunod. Pero ang ating mga kababayan na aming pinulsuhan, hati ang reaksyon sa latest story ni Pinoy. Presidente siya ng Pilipinas di ba? Parang meron siya kailangan i-portray sa ibang bansa. Para sa akin, hindi siya magandang reflection. Parang at this time sa state ng Philippines, parang 'di ba, may issues with pagtaas ng pamasahe, ganun. Tapos makita mo yung presidente bumili ng luxury car. Ako si Micaela Papa, ang inyong saksi. May kasabihan tayo mga Pinoy, kung maiksi ang kumot, batutong mamaluktot. Kaya sa nakabang pagtaas sa singil ng MRT, LRT at taxi, paano kaya makatitipid sa araw-araw na biyahe si Juan de la Cruz? Ang diskarte ng ilan nating kababayan sa report ni JP Soriano, una sa saksi. Sa MRT station sa North Avenue, nasaksihan namin ang mahabang pila ng mga motor. Karamihan sa kanila, mga mister na sinusundo ang kanilang mga asawang galing sa MRT nang di na raw sila mamasahe. At dahil wala lang ang atrasa ng pagkataas sa singil ng MRT, LRT at taxi, kanya-kanilang diskarte ang ilan para makatipid sa pasahe. Si Shalini Chua, sumasakay ng bus at MRT araw-araw para makapasok sa trabaho. Gumagastos siya ng 22 pesos one way, 11 pesos sa bus at 11 rin sa MRT mula sa North Avenue hanggang Shaw Boulevard Station. Pero kapag natupad na ang panukalang fare hike sa MRT, magiging 20 pesos na ang pasahe ni Shalini mula North Ave hanggang Shaw, para sa kabuang 31 pesos na pasahe ni one way. Pero ang bus mula sa kanila, diretsong Shaw Boulevard, 23 pesos lang ang singil. Lalabas na mas makatitipid siya kung hindi na siya mag-MRT at magbubus na lang ng diretsyo. Yun nga lang, babaguhin na siya rin ang kanyang lifestyle kung magbubus na lang siya. Talagang mahirap kasi I really have to wake up early na talaga. So maraming tiyaga na lang talaga. Si Marge Senyoring naman, sasakay pa rin daw ng MRT. Pero imbis na manatiling fresh sa aircon na FX, magje-jeep na lang daw siya papuntang MRT para makatipid. FX, yung aircon na vehicle is jeepney going to MRT, and then wala tayong magagawa dito, talagang tataas to. Mungkahi naman ang environmental group na Greenpeace, mag-carpool na lang daw para tipid pa sa gasolina. Sa kwenta ng Greenpeace, kung nasa 50 pesos ang average na presyo ng gasolina kada litro at bumabiyayang isang may sasakyan mula sa kanyang bahay papunta sa trabaho ng 20 kilometro kada araw, aabot sa 100 piso ang mga gastos mo sa gas. I-multiply yan sa 240 working days sa isang taon. Papalo sa 24,000 pesos ang magagastos mo. Pero kung may carpool daw kung saan maghahati-hati halimbawa ang 5 tao, sa isang taon, wala pang 5,000 ang inyong gagastusin sa gas. At ang bonus, bababa rin daw ang inyong carbon dioxide emission mula 768 kilograms, magiging 153 kilograms na lang daw ito kada taon. Usap-usap kayo, mag-schedule kayo, at ang maganda sa carpooling, ambag-ambag dun sa gasolina at magpalit-palit. Kung lahat kayo may sasakyan, pwede nyo ipagpalit-palit. At kung nakasanayan naman raw sumakay ng tricycle po kayo papauwi ng iyong bahay o papasok sa trabaho, sabi ng mga eksperto, kung ilang bloke lang naman ang layo o ilang minuto naman ang layo ng iyong bahay, mas maganda raw yung maglakad ka na lang, dahil bukod sa makatitipid ka ng malaki, mas maganda raw ito sa kalusugan at sa kalikasan.
Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. At sa ibang balita, idinamanda ng libel ng isang UP professor ang kanyang mga kasamahan dahil umano sa isang mapanirang post sa isang website. Ang tanong, pwede nga bang kasuhan ng libel ang mga naninira sa internet? Saksi si Joseph Moro. Isang klik lamang, mababasa na ng mundo ang iyong mga saloobin. Ganyan kabilis ang pagkalat ng impormasyon sa internet, totoo man yan o chismis lamang. Kaya ganun na lamang ang galit ni UP Professor Matthew Santamaria sa ilang kasamahan sa grupong Alon Alon Dance Circle. Sa isang review kasi ng grupo sa kanyang pagtatanghalan ng pinost sa internet, pinulaan ang di umano'y pangongopya ni Santamaria ng mga konsepto ng sayaw sa mentor niyang si Ligaya Fernando Amilbangsa. Kaya naman sukote nagtungo si Santamaria at naghain ng reklamong libel laban sa dance group. When my name is being questioned, my honor is being questioned, that's a huge thing. For a professor, if you're called a liar, that's a huge thing. Pero pagtatanggol ng sumulat ng review, di nila sinisiraan si Santamaria. Gusto lamang daw nilang protektahan ang karapatan ni Amilbangsa. Pero hindi lamang ang di umano'y mali siya ang issue rito, kundi pati na ang medium kung saan ito isinapubliko. Hindi kasi ito inilathala sa pahayagan o brinodcast sa TV o radyo, kundi ipinost sa internet. Mahalaga ang usaping ito dahil kasama ang publication sa mga elemento para ituring na libelous ng isang pahayag. As of now, we don't really have rules or procedure in as far as internet. We will just see. Paano nga ba kung ang paninirang puri ay ginagawa hindi sa radyo, telebisyon o dyaryo kundi sa internet? Uso pa naman yung mga Facebook, blog at saka mga Twitter kung saan napakadali mag-post ng comment. Kung may naninirang puri sa inyo sa internet, pwede ba kayo magsampa ng reklamong libel? Ayon sa libel law expert na si Atty. Marichu Lambino, sa kasalukuyang batas ay hindi pa tuwirang kinikilalang publication o paglalathala ang pag-post sa internet. Pero may mga abogadong itinuturing na publication na rin ng social media. Ina-apply na lang nila yung word na pampubliko or published or nalathala sa internet, yung mga materyales na nalathala sa internet, ina-apply na lang doon yung word na pampubliko. Wala pang desisyon ng kataas-taasang hukuman ng bansa kung maituturing na publication tulad ng sa TV, radio at telebisyon ang pagkakalathala sa internet. Pero payo ni Atty. Lambino, kung ayaw niyo magsampa ng libel at gusto mo lamang matanggal ang mapanirang artikulo, pwede kang magbigay ng demand letter para tanggalin ang nag-post ng artikulo. I-report ito sa administrator ng website at pwede pa raw itong ipabura sa Google para hindi na makita sa search engine. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. At sama-sama nating saksihan, exclusive batang nagpapalimos, inisnatch umano ang pera ng isang ale. Sa showbiz saksi, isang film pasok sa top 40 ng American Idol Season 10. At Oyo Soto at Cristina Hermosa ikinasal na sa Batangas. Balita ang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.